How many people have sinned? Thank you. Thank you very much. Takan salamat. How many people have sinned? Sige, basa. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Amen. So, what does that mean to you? No, so para sa imo, unsay bot pasabot ana? Is that hard to understand? Lisod ba sabton? Dili no? So I want to ask them, what does that mean to you? So unsay para nimo, unsay pasabot ana? Have you ever sinned? No, pwede ka mangutana sa iya, nakasala na ba ka? Have you ever sinned? Nakasala na ba ka? Yes. How many sins did you do yesterday? No, pwede po ka mangutana gahapon lang, pila ka sala imong nabuhat? How many sins did you do last week? No, sa niaging semana, pila ka sala imong nabuhat? How many sins do you think you've done in your whole life? No, sa tibuok nimong kinabuhi gaha, maiha pa ba nimo? Pila gaha ka sala ang imong mga nabuhat na? These are the questions I ask. No, so kini nga mga pangutana, pwede na to'y pangutana. I want them to get the gravity, get the understanding of, oh my God, it's countless, it's innumerable. Yes. No, kay sa to ang Thousands, hundreds of thousands, oh my God. Would you agree with that? mo yun ba mga naigsoon? Kay sa to ang pag-share, importante nga moabot sila silang kagulingong conclusion ba? Sila mismo makahinuktok ba nga? Wala no, daghan naman di sala. Di man di maihap. I've never met anyone who did not admit that they sinned. No, I've wala. never met anyone who won't admit that. Wala pa gyud siya nakaila or wala pa siya hinagbuan nga bisan usa nga moingon nga wala gyud nakasala bisag kasa. So I'm asking them, did you ever sin? So, mo na nga mangutana siya. Nakasala ba ka sukad? Sukad, nakasala na ba ka? Karon pa. Huh? You see? Oo. Well, of course, yes, I sinned. Di ba, Okay. di man lisod? So, the number one principle. No, una nga. The problem, number one, we're showing them the problem. The problem is sin. No, so, kini. Muna una nga prinsipyo nga itong i-share sa ilaa, ang problema sa sala. So this is called the Romans Road. No, so, ang tawag ani nga pamaagi sa pag-share kay Romans Road. Ang dalan gamit ang Roma. This is just, listen, Ixon, for you, this is, that you're not comfortable sharing the gospel. This is a starting point for you, a launching point. Amen. It's something to start with. But you put it in your tool bag and you pull it out and you use it when you're learning. But over time, you keep adding more and more to your tool bag. So, para ni atong kung dili bitaw ka komportable nga mag-share sa ebanghelyo, kining Romans Road nga magsugod kini Romans 3:23, Romans 6:23, no kini nga mga bersikulo pwede nimo gamiton nga una nga ang nimo ba nga ibutang nimo sa imong tool bag, no nga kung manakay sharean imo kuhaon no na nakuani nga hinagiban. Magkadugay ka nga magkadugay ka mag-practice kay madungagan na pud ang imo ang hinagiban. So we all admit that we've sinned. No, so kitang tanan mo yun talata. Romans 6:23 say. Sunod, unsay giingon sa Roma 6:23? Somebody want to read that? Kasi ganan mo basa. You want to read that? Kita. No, I don't want to read that one. Marlo raised his hand. So, Marlo, I didn't see you. Romans the 6, next one. Romans 6:23, for the wages of sin is death, and the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay, I just found out that you're a sinner. So karon, nakita nato or Now, nahibawa nato nga makasasala ka. you just read that scripture. I had you read it. So imo man ang gibasa. Next question. What does that mean to you, ma'am? Ikaduha nga pangutana, ma'am or day, para nimo unsa may pasabot ana? You tell me, what does that mean? Anybody, what does that mean to you? No, unsay bot pasabot ana para nimo? Bisag kinsa man motubag. What does it mean? The consequences of sin No, ang sangputanan sa sala. is what? No, unsa daw ang sangputanan sa sala? Can anybody understand that? Ang tanan ba makasabot na ana? No, bisag kinsa di ba makasabot ana? Is that hard to understand? Lisod ba sabton? Nga kay nakasala man, ang bayad ani, ang sangputanan, ang ending. So the number 2 principle is you're showing them
the consequences of sin. Ang ikaduha nga prinsipyo kay atong ginapaila sa ilaa unsa ang sangputanan ni antong sala or sa pagka makasasala. And you ask, what does that mean to you? No, din mangutana ka para sa imuha, te or call or dai dong. Unsay pasabot ana para If you're a nimo? sinner, now you just found out that the wages of sin, what you earn for your sin, the consequences of the sin is death. No, imo siyang elite ba? Imo siyang tultulan o di ba gibasa man nimo ganiha nga ang tanan nakasala o niingon ka nga ikaw nakasala. Pero tanan nga bersikulo imo pong gibasa nga ang tanan nga nakasala kay naibayad or ang tanan nga sala naibayad. Nga ang sangputanan di ay sa imong gibuhat nga sala kay kamatayon. So how many here you want death? No, dahil pwede ka mangutana, pila man ninyo diri ganahan nga mamatay. Kinsa ganahan og kamatayon No sa iyang takers. kinabuhi? Ba, walay ganahan. Okay, now I remember when I was a baby Christian. So, siyempre, si Daddy, kahinumdum siya sa diya nga, I want to know, what does death mean? That mean like I physically die? so, sa iyang pagkabataan-on, baby pa siya nga Christian, bago pa siya nga Kristohanon, ang sibot pasabot sa kamatayon sa anang nga bersikulo, kanang the physical ba nga person will kamatayon? ask you, what does that mean? No, posible nga mangutana siya, ang sibot pasabot anang kamatayon diha. They can understand that the consequences of sin are death, but they might need an explanation about what is death. So, posible nga makasabot sila nga ang samputanan sa sala kay kamatayon, pero posible po nga magkinahanglan po sila og dugang nga pagpasabot sa pulong nga death. Ana diha nga ang bayad sa sala kamatayon. Unsay meaning sa kamatayon? Okay, listen. So how I want to explain every question is with Scripture. So unsaon niya nga matubag ang matag pangutana kay pinaagi sa mga bersikulo or pinaagi sa kasulatan. I want the Scripture to explain itself to them. Kay gusto niya nga ang Bible mismo maoy magpasabot sa iyang pangutana sa tawo. You understand? Nasabtan na to? Are you there? Apa mo diha? That's why we have to know Scripture. Tumo niya rason nga no kinahanglan nga masayod ta sa atong Biblia. Listen, I'm not real great at Scripture memorization. No si Daddy dili man pud siya maayo aning maghinumdum or kanang mag-memorize og mga og bersikulo. But the Word of God told the apostles, the disciples, don't worry about that. The Holy Spirit will bring to your mind the Scripture. When you go before kings, don't try to rehearse it. Just trust in the Holy Spirit. He'll give you the word you need at the right time. Diba? Mabasa man na nato sa Bible, no? Nga nag-ingon ang Bible nga, ayaw kabalaka kung unsa ang imong isulti. Kay si Holy Spirit magpahinumdum sa imo kung unsa ang imo ang itubag nga pulong. So I would go back to Genesis, So, mubalik po siya sa Genesis, and where God told Adam and Eve, no, diin nga si Adan ug si Eva ay giingnan sa Ginoo. if you eat of this tree, you will surely die. Die. No nga kung mukaon ka gikan niini nga kahoy, sigurado gayud nga ikaw mamatay. Okay, you Bible scholars, Mga Bible scholar, did they eat of that tree? nikaon ba sila ato nga bunga? Oh, or no? Oo or no? When they ate of the tree, did their physical body die? Sa diha nga nikaon sila ato nga kahoy, physical ba sila nga nangamatay? Okay, so when we go back to Romans 6:23 and it said the wages of sin is death, does it mean that your body dies? So kung mabalik ta dito, pwede nimo siya ibalik dito sa Roma 6:23. So kini nagingon diri kamatayon, magpasabot ba ni siya nga physical nga kamatayon? Are you there? Napa mo diha? You understand? Nasabtan ninyo? Nga inyo ang When you sinned, did you die? so, sa diha nga nagpakasala ka or nagbuhat kag sala, namatay ba ka? Physical. Oh, you're still here, right? Di ba napa man ka diri? Praise the Lord. Adalaygo for ng His Dios. mercy and His No, grace. tungod sa iyang kaluoy ug grasya. Hallelujah. So what death is He talking about? So unsa man ni nga kamatayon ang iyang gipasabot? Now, listen closely, because if you want to understand better, No, paminaw mong tarong tungod kay kung gusto gyud ninyo nga makasabot, you go to this Bible program no moadto mo ani nga Bible nga program, called Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. no pwede ninyo ma-research sa internet, Blue Letter Bible. I use it all the time. Sa tanang panahon sige niya ni gamiton. Blue Letter Bible.
You type in the scripture, And then para dito mo gawas nga pwede nimo i-type ang scripture. and then it gives you many choices of what version of the Bible you want to use. Dayon tagaan kaniya og lain-lain nga mga pagpili unsa nga version imong gusto pilion. And if you're using if you press on King James Version, Nya kung imong i-click tong King James version, and you'll open that scripture up, unya imo tong i-click tong nga scripture katong nga bersikulo imong and gi-search, then there's a little box up at the top. naay box sa taas. One of the boxes, it says Strong's. Nya usa ato nga mga box dito nakabutang Strong's. Strong's means the Strong's Concordance of the Bible. No, ang Strong's kuan na siya Strong's Concordance sa Bible. And if you press on that, Kung imo tong i-click tong Strong's, in the scripture, there will be numbers that come up. no, i-click nimo ato nga scripture kung siguro ang uban nakahinagpo nani nga sa inyong Bible nga naay mga pula ba or kana bitaw mga numbers o letters nga nasa taas sa kada And word. then you press on that number Kung i-click nimo to nga number, for the word that you're looking at. no, for example ang word kay death. If you want to know the original meaning of that word in the Bible, it Kung- will give you the meaning. Kung i-click nimo to nga number, ato nga word nga imo ang gusto nga masabtan, for example ang death, no? I-click nimo to mo gawas dayon unsa ang original nga meaning For that scripture. para ato nga bersikulo. Unsay original nga meaning nga gipasabot sa nagsulat para ato nga And bersikulo. it may include physical death, O pwede nga apil ni ana mao ang physical nga kamatayon. but you'll see it also includes spiritual death. No, apan makita po nimo nga apil diha ang spiritual nga kamatayon. Separation from God No, ang pagkabulag gikan Judgment. sa Ginoo. for all eternity. No, sa walay katapusan. Okay? So, do you understand? Nasabtan ba nato? Okay, so now we know that we're sinners. Now we know that what we earn, the consequences of our sin, is spiritual death, separation from God. Diba? No? So karon nakabalo na ta nga kita mga makasasala, unya tungod kay makasasala man ta, nagbuhatag sala, ang bayad ani atong mga sala kay kamatayon nga buot pasabot, espiritual nga pagkahimulag gikan sa Ginoo, di So ba? number one, Una, we presented the problem. ato ang gipakita sa ila unsa ang problema. Ang problema mao ang sala. Number two, we Ikaduha. presented the consequences of sin. Unsa ang atong ipresentar sa ila, unsa ang sangputanan ani nga sala. Diba? Now, number three, Ikatulo, we present the solution to sin and death. amen. So ikatulo, ato ang ipresentar sa ila nga bisan pag naay sangputanan, naay solusyon sa sala ug sa So kamatayon. then, we ask, let's turn to Romans chapter 10, right? Dayon, ato dayon Verses silang tultulan sa 10. Roma Kapitulo 10, versikulo look at that. 9 taman 10. Somebody read that. Sige, kinsay basa, palihog. You ready? Marwo. Thank you. Roma 10:9 to 10. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Verse. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayud ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Okay. So, according to those scriptures, what is the solution? So sumala ana nga mga bersikulo unsa man ang solusyon? If anyone, No, si bisan kinsa right, believe in their heart motuo sa ilang kasing-kasing about Jesus, nga si Jesus He Diyos died on the cross, namatay sa krus, right? He died, buried, and was resurrected. namatay, gilubong, ug sa ikatulong adlaw nabanhaw sa pakausab. They put their faith and trust in the death, burial, and resurrection of Jesus No, Christ. kung iyang tuuhan kinasing-kasing ang kamatayon, ang paglubong ug ang pagkabanaw ni Jesucristo, They believe with their heart and confess with their baba. kung kinasing-kasing nila nga tuuhan, kato, ug ilang ikumpisal sa ilang baba. You see that? Nakita ba ninyo na diha? Okay. So, to lead somebody in the prayer and to tell somebody if you pray this prayer that you'll be born again, that's not correct. No, kung atoa lang silang tultulan sa pag-ampo, dayon ato silang ingnon nga kung mosabat ka nako, maluwas ka, di gyud na sakto.
Kay di man sa pagampo ang kaluwasan. I can get anyone to say a prayer. No, kay si bisan kinsa pwede gyud mo sabat. There's nothing wrong with the prayer, No, walay sayop sa pagampo, but if it's not sincere, pero kung dili sincero, if they don't understand that they're sinners and they're doomed to hell, no, kung wala nila nasabtan nga sila makasasala, unya angayan sila nga moadto og impyerno, that everyone who has not made Jesus their Lord and Savior, who's alive today, they're already under the judgment of God. Already. no, kay ano, kung dili masabtan sa tawo nga kung siya walay Kristo sa iyang kinabuhi, kung wala niya gitugyan ng iyang kinabuhi kang Kristo, ilalom na siya sa They're sa already dead in their kangigitan. sins. No, patay na siya daan sa iyang sa iyang sala. Naa na daan niyang hukom, automatic na bisan pag sa hukman. Kaya wala man siya kan Jesus, automatic nga hukman na gyud. And we have to help people understand that. No, kinahanglan nga masabtan nato ang kinahanglan nga matabangan nato ang tao ba nga mapasabot sa ila nga kung wala kay Jesus, nana nimo ang hukom sa Ginoo karon. And what we've done in the church is we just say, oh, Jesus loves you. He just loves you so much. And in this prayer, everything will be okay. Unsay problema sa kadaghanan or sa simbahan kinatibukan igsoon nga ang pagkabig sa kalag kay dili kompleto. No, kuan ra ba kana bang kindi-kindi ra nagugma ba kayo ang Ginoo sa imo ali kung muampo bitaw ka ani kung masabat ka nako maluwas jug ka na nahimo nagkasanta JM o santo Okay, JM. I'll say the prayer. Diba? Okay. So syempre mo nga ginasag sige sabat lang ta, no? Sabat-sabat. That's all I Mananabat. gotta do is say the prayer. Mo ba ana ra ba di nga na ra di ay dapat nga mosabat ra ko? So Luwas sa dayon how ko? many of you here, you said the prayer? Pila man nato diri nga misabat ato nga pagampo? Me. Okay, how many, for you, everything is okay now. Everything, your life has been beautiful and perfect. How many of you have no problems now? Pila man ninyo diri nga misabat ato nga pagampo, mituon ni Jesus nga hayahay kay inyong kinabuhi. Walay struggle. Langit pagkanindot ra gyud. Ha? Naa ba? Before, he said before. Well, Easy yeah, Christianity. But this is the gospel being presented to many people, this gospel of hyper grace. No? If you just, Jesus loves you, and if you just accept Him in your heart, your life will be so good, Oh. and everything's going to be great, and you get to go to heaven. But they never tell them about what the next step of discipleship is. True. No, mo ni siya ang kulang. No, kaya nga naman, ang ginabuhat sa mga kasimbahanan, nga ginaingnan, nga nahigugma ang Ginoo sa imua, luwason kaniya, basta mo sabat lang kani nga pagampo, kuyog na mo simbahan, dayon mga lagad jud ka sa Ginoo, dawata lang jud si Jesus sa imong kinabuhi, then langit pagkanindot na gyud ang imong pagpangalagad. No, hyper grace igsoon, dayon So yes, it's all. Nothing wrong to lead people in a prayer, no, walay sayop kung ato silang giyahan pinagi sa pagampo, but the prayer of salvation, not until they understand the consequences of sin in their kasing-kasing. no, dili nato sila pasabaton sa pagampo, hangtod nga nasabta nila or wala hangtod sa wala pa nato na presentar ang pagkamakasasala sa tao. How many of you have met people out on the streets and they'll tell you, or a family member, they'll tell you that I'm a Christian. No, pila man ninyo diri nga sa atong pagpanglakaw or sa miyembro tingali ninyo sa inyong pamilya nga namoy magbuan nga moingon nga ay Christian man ko. Have you Namo? met somebody who said Namoy they're na meet Christian? nga mga Christian? Okay. Now, have you met anyone who said they're a Christian and then you get to know them a little bit and you see their lifestyle? No, naba mo nga naba mo na ila-ila nga nag-ingon nga Kristohanon siya din nakita ninyo ang iyang estilo sa pagkinabuhi. Oh, sulay mo ana? Understanding what I'm saying? Nasada ninyo nga ang pangutana naba mo na ilhan nga na-meet ninyo nga Christian, nagpaila nga Christian tapos nagkadugay, nagkaamigo mo na ilhan ninyo nga ay nga na din ang kinabuhi, So no? maybe they're not bad. Maybe they're just Christians. That's okay. So siguro dili sila bad or posible nga bata pa nga Kristohanon, puya pa nga Kristohanon. But are the pastors and the leaders in the church discipling them and teaching them and training them through the Word of God what their responsibilities as a disciple are? No? Kung puya man gani na siya nga Kristohanon igsoon ang pangutana,
ang ilabang mga pastor, ang ilabang mga magbalantay, ginadisipulo ba sila? Ginahimo ba silang tinunan? Ginatudluan ba sila? Unsa man ang gi-expect sa Ginoo gikan sa ilaa? Are they teaching them the importance of knowing the Bible for No themselves? ginatudluan ba sila kung unsa ka importante nga mobasa ka dapat sa imong Bible? Are you there? Nasabtan nato? Okay, we used to hand out hundreds of Bibles to pastors. You go back to their church a month later, the Bibles are still sitting there. They haven't even handed them out. Oh. No sa una, tighatag yun si Daddy og daghan kayong mga Bible. Gatusan ka mga Bible. Sa mga pastor pag yun. Tapos inigbisita nila sa mga kasimbahanan, pagbalik ni Daddy, tuwara gyapon ang Bible sa karton. Abog ray na kolekta. And that's okay, but then I'm seeing many people sitting there with no Bible. Okay ra unta to kung ang tanan nga mga miyembro nanay Bible. Pero inigwali ni Daddy makita niya mga miyembro wala ba Bible? Di gihatag na lang unta to. If you don't know the Word of God, how can you know Jesus? No kay nga naman kung wala ta nakabaloon sa ang pulong sa Ginoo, wala ta kabaloon sa isulod sa Bible, dili na to mailaila si Jesus. So we have to help people understand how horrible sin and death is. No kinahanglan nato nga matabangan ang tawo nga mapasabot sa iya unsa kangilad ang kamatayon ug sala. What it means in their life. Unsay buot pasabot niini para sa ilang kinabuhi. This life and eternal life. No niini nga kinabuhi ug sa umaabot pa nga kinabuhi. I have a hard time with Christians who don't care about lost souls. No I have a hard time igsoon. no maglisod si Daddy kanang maglisod si Daddy og tuo or kanabitang sabot sa mga Kristohanon nga walay kasing-kasing para sa mga nga wala. I have a hard time with pastors who stand up and say, I'm not an evangelist. No maglisod siya og sabot sa mga pastor nga moingon nga dili man ko ebanghelista, manang dili may I have a hard magkabig time og with kalag. Christians, I have a hard time with them who say, I'm not an evangelist. No I'm maglisod not siya a pastor. Lisod siya og sabot sa mga Kristohanon nga magpailang nga Kristohanon pero moingon nga dili ko pastor, dili man ko ebanghelista, manang dili ko magkabig og kalag. I know spirit-filled Christians been walking with God 40 years. And you ask them about the scripture and they say, I don't know, I'm not a pastor. No nayon sa mga nailahan nga mga Kristohanon puno sa Espiritu Santo, 40 ka tuig na nangalagad pero pangutanon niya may tungod sa mga bersikulo iyang ingnon nga wala ko kabalo sa meaning anak hindi man ko pastor. What are they really telling me? No so unsa man jud ang mensahe nga ilang ginaingon? Not my responsibility. Lubot pasabot ang ilang mensahe dili na ko na responsibilidad, dili na ko responsibilidad nga mobasag Bible. I want to tell you, every one of you, souls is our responsibility. Tinuod. No gusto niya nga isulti sa matag usa ka nato igsuon nga ang mga kalag responsibilidad nato isip nga mga Kristohanon. Kung nagpailata nga Kristohanon ta, natay responsibilidad sa mga kalag. Kay importante na sila sa Ginoo. And it's not hard to lead someone to Jesus, but then the real work begins. No dili lisod nga giyahan sila padung kang Hesus. Kay di nga naman dawat anak kang Hesus diha na magsugod ang tinuod nga trabaho nato. Then we need you, I need you to disciple them, to Yes. mentor them. Amen. No kay nga naman inig-share nato sa ebanghelyo sa ilaa, dili man na pwede nga nidawat siya nya pasagdaanan na nato mobalik sa iyang karaang kinabuhi. Naatay responsibilidad nga inig-share nato ato silang lukpon sa ato mga pako. No, buot pasabot amumahon at imanon, pastoran, bisan pagdili ka pastor. So you've been here long enough. No, taas na nga panahon nga naa ka dire. What is the qualification Jesus set to be his disciple? Unsa man ang kwalifikasyon ni Jesucristo para mahimong tinunan? Deny yourself, pick up your cross daily, lay down your life, follow me even until death if necessary. That's the qualification. And he added in Luke, if you don't do that, you cannot be my disciple. No, sumoto siya ang basic lang to. Nga kwalifikasyon kung gusto ta mahimong tinunan ni Kristo. Si Lucas, naa dito nga gidugang ni Jesucristo nga kung dili ka na, dili ka pwede mahimong akong tinunan. Nobody wants to tell the new convert that one. No? Walay ganahan nga mosulti sa usa ka bagong kinabig ni ana. No? But they must know Pero kinahanglan nila masayod. what is expected of them. No? What is their responsibility? Kinahanglan masayod ang usa ka bagong kinabig nga karon kay nidawat man ka ni Jesus mo ni mo responsibilidad. No combing your hair in church. Ay,
It takes too long. That's sacrilege. I'm just teasing you. Taas na kayong buhok, no? Are you all understanding? Nasabta na to? No nga, ipasabot eh sila. Karon Kristohano naman ka, gidawat nimo si Jesus, muni ang responsibilidad. You may be sitting here and you say, I don't know how to present the gospel, but would you teach me? No, siguro nakakadiri, moingon ka nga, di mo kabalo unsaon pag-presentar sa ebanghelyo, pero gusto ko magpatudlo nimo. Yes. I'm helping to teach you. Amen. I'm going to spend time with the leaders, and the leaders are going to teach you further. Amen. No mo ni nga, si Daddy tudluan mi niya nga mga leader, din kami nga mga leader tudluan pud mo namo. So, everyone remember, what's number 1? Unsay pinakauna nga prinsipyo? The problem. Ang problema sa sala. What's number 2? The consequence of sins. Consequences. Ang sangputanan sa sala. Excellent. What's number 3? The solution. The solution. Ang ikatulo, ang solusyon. So, what is the Romans road? Unsa ang Romans road? Romans 3:23. That's the problem. The problem. Number 2. Number 2, Romans 6:23. The the consequence. consequences. Number 3. Romans 10:9-10. The solution. Okay. Is that too hard for you? Lisod ba? Tulo ra ka bersikulo. Naka-share na ka sa gospel. I'm talking to all of you. Lisod ba? Is that too hard for you? Lisod ba? Lisod? Okay. Okay. So, Ang pagsugod ra gyud lisod ani. here I have a letter. No dire na siya sa kasulat. When I went to America, Ay, lagi. No sa niadto siya sa Amerika, I found this. nakita niya ni nga sulat. Kathy and I had stored a bunch of things with some friends. Si Daddy ug si Mami kay nagtago sila og daghang mga butang sa lugar sa ilaang amigo. And they had our stuff there for 10 years. Kunya sa pulo ka tuig gitaguan gitipigan nila ang mga gamit ni Daddy ug ni Mami. So I was able to go back there and go through all So- of the stuff and decide what to bring back here, what to give away, So gibalikan and ni Daddy, what to burn. ibalikan ni Daddy katong nga mga butang dayon iyang kay gikinahanglan niya nga mo desisyon unsay dalo niya balik diri sa Pilipinas o sa ipanghatag kung unsay sunugon. So I found this letter, So nakita niya ni nga sulat. and I wrote this letter in 1992. Wow! No? Pareha may gidad na no? So, amazing, no? So, ang uban ninyo wala pag ipanganak. Gisulat niya ni nga sulat 1992. That was 32 years ago. 32 ka tuig na milabay. And when I wrote this letter, I was 32 years old. Amazing. So sa diha nga gisulat ni Daddy, 32 years old po siya. 2 years after nakita niya balik ang sulat. So, Kathy and I got married in 1992. So si Daddy ug si Mami nagminyo sila 1992. But when I wrote this letter, we weren't married yet. Pero sa diha nga gisulat niya ni nga sulat, dili pa sila kasal. We were just dating. Ga-date pa sila. You were dated, Mom? And I was saying, hey, lady, marry me, marry me. She said, no, no, no. Mo to lang dating. Yang ingno niya, pakaslin ako. Si Mami po, dili ko. But Mamoy, I would not quit. No. Pero dili man siya muundang. I didn't give up. No? Amen. Wala siya ni undang. Naptan og December. I win. Yes! Okay. So I was a relatively new Christian. So bago pa lang sa ani nga Kristohanon. To this day, I've never been formally trained on evangelism. No, hangtod karon igsoon. Wala gyud siya formal nga nasangkapan o nabansay nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nga mag-evangelism. But I wrote this letter to my sister, my older sister, and her husband. No, pero kini nga sulat, gisulat niya para sa iyaang magulang nga babae ug sabana sa iyaang ate. Now, this sister of mine, she was a spirit-filled Christian. Kini nga igsoon ni Daddy kay puno sa espiritu nga Kristohanon. But when I wrote this letter, she wasn't saved yet. No, apan sa diha nga gisulat niya ni nga sulat, dili pa luwas ang iyang ate ato nga panahon. And her husband was not saved. O ang iyang bana dili pa pud luwas. And when I went to America, I visited her husband. No, ug pag-adto ni Daddy sa Amerika, gibisita ni Daddy katong iyang brother-in-law, We're good friends. kay amigo pa man sila hangtod karon. And 5.5 years ago, my sister died.
So niya, 5 og tunga ka tuig na milabay nga namatay ang ate ni daddy.